Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong 2026 yearly reading. Ayan, so we will see the energies for you ngayong 2026. This is 3 parts, no? Tatlong parts to. Ito yung part 1, overall energy. And then part 2 is about your money, career, finances. And then part 3 is love life and family. So just make sure nakasubscribe kayo, nakalike kayo, nakafollow kayo para updated kayo sa ating mga readings. Okay? So, paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, this is my only account at Mystic Queen PH. Hindi ako magme-message sa inyo para mag-offer ng services like ako mismo yung agad-agad magme-message, no? Kung kailangan nyo ng private readings, meron tayong link sa description at saka sa comment section. Meron kasing mga nagre-re-upload ng videos ko, nagpapanggap na ako yon. So, ingat kayo dyan. Oo. Kasi baka ma-scam kayo. Hindi ako yon. Okay? So, let's begin, Libra. What's the energy for you ngayong 2026? For Libra, what's the energy sa mga Libra? Overall energy, creativity. Oh. So, kayo, gagamitin nyo ang inyong pagiging malikhain. Ayan, yung inyong mga talento, skill set. Maaring magiging content creator kayo o magpo-focus kayo sa content creation or may mga project kayo, creative projects. Your challenge is love. Talaga naman, love life ang challenge. O, panoorin nyo yung part 3 nito kasi about love yon. Baka may challenging situation sa partnership, relationship. And then, your opportunity is the pride. Oy, ito is something to be proud of. Pwedeng meron ka mga achievements na maaabot ngayong 2026 that you will be proud about. Mga goals mo. Your blessing is effort. The more na nag-e-effort ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa goals mo, sa plano mo, sa pangarap mo, you will be blessed. Kaya you have to pay attention doon sa action na gagawin mo. 'Di ba? Okay? Let's see what else. Kuha tayo ng mga tarot cards for you. What is the overall energy for Libra ngayong 2026? 2026 overall energy for Libra. Uy! Ano to? Merong disappointment. I think alam nyo, minsan merong mga disappointments sa buhay natin na nangyayari. Kasi yun yung parang catalyst, no? Yun yung way para lumabas tayo sa ating comfort zone at mag-explore at ma-realize natin na, uy, meron pala akong talento rito. 'Di ba? Meron merong isang example dyan. I don't know kung kilala nyo siya. Isa siyang miniaturist. Yung gumagawa ng mga miniatures na mga bahay. Napapanood ko siya sa Facebook. So siya, nagkaroon siya ng challenges sa buhay niya. Tapos, na-depress siya. And yung way niya para mag-cope doon sa depression niya is yung pagka-create ng mga miniature na houses. And alam niyo ba, grabe yung redirection na binigay sa kanya ni God. Kasi, doon siya talaga nakilala, no? Doon lumabas yung pagiging creative niya, na-discover niya yung talento niya, na hindi niya ma-discover kung hindi siya nagka-problema, 'di ba? So, kumbaga, ito yung time para hahanapin mo yung mga opportunities sa mga challenges na meron ka. Okay, what else? Oh, you have the Knight of Wands. This is taking a risk. Okay? So, yung iba sa inyo, maaring may mga challenging situation ngayong 2026 na kailangan mong maglakas ng loob, no? Na i-overcome yan. Na lahat naman ng lumilipas, lahat ng feelings lumilipas. Minsan, masaya tayo, minsan malungkot tayo, and that's part of our journey, no? Ito ay magli-lead sa creative pursuit ninyo, no? Creative opportunities. So, what is energy ng love? Ano to? Ano yung challenge? Queen of Swords.
Meron kang ika-cut off na connection sa life mo. This can be a romantic partner, pwedeng friend, pwedeng family member, na sa tingin mo hindi na kayo in alignment, no? Hindi na okay yung energy ninyo. Uy, meron ditong away. I see this as kung meron ka ng anak na, alam mo na, medyo teenager na o kaya naman, adult na, pwedeng merong misunderstanding, no, sa family, na pwedeng humantong sa pagka-cut off ng connection. I also see here na maaring merong hindi sinusuportahan sa gusto. No, for example, ikaw meron kang gustong i-pursue sa buhay mo, pero yung parents mo against doon. So maaring yun yung reason kaya magkakaroon ng conflict. And yung conflict na yun is it will lead you to freedom, no? Freeing yourself para mas magawa mo yung gusto mo, na nag-align talaga sa talents mo, sa skills mo. What is your opportunity? The Seven of Cups. Okay, Seven of Cups kasi is someone na medyo confused sa mga bagay na gusto niyang i-pursue. Pwede kasing, yung iba kasi maaring gusto niyo na yung bang nagpapasikat kayo na dapat, kayo, magaling kayo sa lahat ng bagay. I mean, sabi nga yun? Jack of all trades, pero master to none. Parang ganon. Oh. So, you have the opportunity na i-master mo kung ano talaga yung gusto mo. Yung aligned sa iyong path. Ayan. So, you are walking away from a situation na merong confusion, yung parang hindi mo alam kung saan papunta, whether this is a relationship or a career path mo, na yung bang wala siyang clear na direction. At ikaw mismo yung hahanap ng direksyon na kung saan gusto mong pumunta, wherein doon na mas nag-a-align yung iyong talento, na kung saan you will be proud about yourself kasi alam mo na yun talaga yung gusto mo, yun yung goal mo. Ano yung blessing ng mga Libra 2026? What's the blessing? Ace of Pentacles. The blessing is a new beginning, new career, new business, new opportunities for money. Pwedeng may new source of income ka na kung mag-e-effort ka talaga dyan, meron tong magiging magandang resulta para sa'yo. So, pay attention rin sa binibigay mong action, binibigay mong effort, time, energy, dahil andoon ang blessings mo. You have the Five of Wands. I feel like mas magiging competitive, no? Kung dati yung tipong bahala na, kung ano na lang, kung magustuhan ka o hindi. Or parang yung anong tawag doon sa word na yun, nakalimutan ko na naman. But yung bang tipong wala ka masyadong siniset na standard. But ngayon, mas gusto mong mag-level up. Okay? You want to prove that you know a lot and you can do better. Yan. Five of Wands is also about breaking free. So, meron ditong kalayaan. Pinaglalaban mo yung kalayaan mo na magawa yung gusto mo. At masimulan kung ano yung gusto mong simulan. At mapalawak pa yung mga nasimulan mo. Can be sa career, sa projects mo, sa business mo. Ano man yung interest mo. You have Saturn in Gemini in the 3rd house. Concentration. Saturn kasi is limitation. This is about discipline. So, I think, yung iba sa inyo, didisiplinahin nyo yung sarili nyo pagdating sa mga kailangan yung matutunan. Minsan kasi parang, nakakatamad mag-aral or nakakatamad mag-explore ng bagong knowledge. Pero, ang hindi natin alam, it really helps us, no, na ma-build yung ating personality to, di ba, knowledge is power. You have the Sun in Sagittarius in the 9th house. 9th house is your travel opportunities, learning. So, yung iba sa inyo may oportunidad na makapag-abroad. Either magtatrabaho ka doon or mag-aaral ka or may training. Pwedeng ipapadala ka ng boss mo or kung ikaw yung mismong boss,
ikaw yung entrepreneur, ikaw yung CEO. Kumbaga, dadagdagan mo yung knowledge mo para mas maging magaling ka pa na leader. You have Jupiter in Cancer in the 4th house. Jupiter in the 4th, this is about expansion ng family. Also ng mga assets mo. So, pwedeng may mga bibilhin ka, bagong mga properties, or pagdating naman sa family, pwede ring mas dadami na yung member ng family mo. It's either ikaw yung, magdadagdag ng new members of the family or yung mga family members mo. Let's see what else. Yung iba sa inyo, pwede kasi may sudden change pagdating sa lifestyle nyo or sa bahay ninyo. Pwedeng kayo ipagchismisan na, uy, ano kaya nangyari dito kay Libra? Parang, biglang yaman or biglang pag-unlad, ganun. Meron kang career transition. Ina-navigate mo yung iyong career transition. Mas magpo-focus ka kung ano yung gusto mong i-master na skill, yung iyong specialty, kumbaga, yung iyong expertise, at magpaparami or magpapalawak ka rin ng iyong network. Ayan, efficient work habits. Kailangan mo lang ayusin yung iyong schedule, yung planning, yung delegation. Minsan kahit na kahit work from home ka, kailangan din may plano ka kung paano mo ina-navigate yung day-to-day work mo kahit nasa bahay ka lang. So, it doesn't matter kung saan ka nagwo-work, but ang importante is meron kang plano for the day para mas marami kang ma-accomplish at matatrack mo pa yung iyong progress, no? Kung meron kang mga projects na kailangan mong matapos. Happiness. Your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. 'di ba? So, importante yung mindset mo, yung pananaw mo sa buhay, kasi pwedeng ma-impluwensyahan ka ng ibang tao na, nega sa buhay. So, make sure na yung more on the optimistic side ka, na normal yung mga challenges sa buhay. Ang importante, masaya ka sa sarili mo, sa desisyon mo, at mas positibo yung pananaw mo. Okay, so that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.